Na niabutaan na nga point na that you're saying na we are on the verge or we could have been on the verge of narco-politics. Why? Yun nga, kulang sa diin nga, as I've said. Kulang sa emphasis, kulang sa focus. Just like what we're doing right now. Nakakaganito lang ngayon dahil yung presidente natin talaga excuse me for my words, but nagkakaroon tayo ng presidente na may bayag. May bayag meaning talagang napakatapang na kaya niyang gawin yung gusto niyang gawin. Nakakaganito lang ngayon dahil yung presidente natin talaga excuse me for my words, but nagkakaroon tayo ng presidente na may bayag. May bayag meaning talagang napakatapang na kaya niyang gawin yung gusto niyang gawin. So, yung ma-embolden sa mga tao. Down the line, right. Yung ating mga kapulisan is nagkakaroon na rin ng bayag na gawin niya. Noon kasi takot silang mag-operate dahil pag itong isang drug lord na ito nakalinya sa isang politiko, yung politiko magsusumbong sa mga higher ups doon sa Malacanang, mamaya ma-relieve ka, mamalasin ka. So takot sila, sabi nila buntot mo, hila mo. Now, here comes the president na no nonsense, sabi niya zero tolerance for drugs. Zero tolerance for drugs. At saka, sabi niya, kahit na anak ko, pag involved sa drugs, patayin niyo. May ganun ang sinasabi ni Presidente. So, involved din tayong lahat na gumawa. At saka, paano bang sinasabi ng kapulisan, for a very long time, ngayon lang tayo nagkakaroon ng leader na ganito. So, we have to do it right now. So, ngayon na, ito na pagkakataon na hinihintay natin. Sir, at the same time though, embolden ng ating mga tao from the grassroots, up until Krame. But the critics are saying, I think you were also asking this yesterday, na at the same time, what's happening is that the rule of law is supposedly cast aside para lang, to ensure these operations against illegal drugs. I mean, that's a criticism the PNP has been fighting off for the past 2 weeks. What do you say to that? I give them the benefit of the doubt. Yung aking mga tauhan pagdating sa operations is we always presume regularity in the performance of their duties. Unless meron talagang mabigat na ebidensya at meron talagang magko-complain at may mabigat na ebidensya na talagang they are already becoming alam mo na yung hindi na nasasaayon sa rule of law yung ginagawa nila, then we're open for any investigation, and even we will be the ones to prosecute our men pag may ginagawa silang kalokohan, dahil sabi ko nga, you cannot correct a mistake by making another mistake. Pero na ba the existing, sir, na like checks and balances na as the operations happen, someone's there to say, Yeah, meron yan. Every time merong patay sa police operations, meron tayong SOCO na nagkakandak ng after operation na investigation, di ba? Scene of the crime operation. Then after that, ang atin namang IAS ay meron niyang motu proprio powers to investigate right there and then pag merong patay sa police operation. So, nandun na, sa IAS na yung... active yun. At malalaman nila kung merong binabiolate yung ating kapulisan. Sir, this is a question from a lot of people on Twitter, on social media. For how will you ensure, sir, na kanang imong internal checks, they won't cover up, I guess the term would be cover up or give an excuse to your men just to help them or make sure that these operations are not impeded? Hindi ko nga sila kinakausap Just give them the instructions na you have to do your job. That's your job. Pagka mamaya magkakaroon ng unnecessary interference in the performance of your duties pag sila palagi kinukulit ko. Just do your job. Pag nakita ninyo na mali yung ginagawa, din so be it. Palabasin yung katotohanan sa investigasyon. Andito naman tayo para hindi mag-cover. Kaya nga
lumalakas yung korupsyon sa hanay ng kapulisan dahil yung iba kinukubiran yung maling gawain ng kanilang kapwa. Di ba? So, huwag tayo mag-cover. Sinasabi ko naman sa mga kapulisan ko na we must be bold and daring in our campaign, but not to the extent na mag-abuso tayo. Hindi po pwede yun sa akin. Ayusin natin ang trabaho natin. So, kung may kamalian man, lumalabas sa investigasyon na may kamalian, then you face the music. Ginawa nyo yan lalaki tayo, naharapin yung ating mga nagawang kasalanan, kung meron man. Sir, nabanggit mo nga yung internal cleansing. I guess aside from the anti-illegal drugs campaign, that's something that the PNP is, and the government is really focusing on, dili lang sa PNP, but even PDEA, other law enforcement units. How difficult is that to ensure that among your ranks, no one is involved in illegal drugs or kung ano man dyan? Very difficult because 160,000 strong policemen. Gusto mo yung 160,000 talaga is completely clean. Na walang bahid ng kalukuhan ng kasindikatuhan. Yan ang gusto mo. Pero napakahirap po. But yun nga lang, yung aking initial na mga hakbangin ngayon is like yung mga pulis na dito sa Luzon na involved sa drugs, para immediately ma-disrupt, ma-stop yung kanilang operations. Kasi pagkakanda ka pa ng investigation, yung haba-haba ng dadaanan na due process na yan, gumagawa pa rin sila ng kalokohan. So ang ginagawa ko, pinaka-immediate solution is yung mga involved dito sa Luzon, involved sa drugs o sa ibang criminality, nilipat ko doon sa Mindanao. Yung mga taga Mindanao naman na involved sa drugs at sa criminality, ililipat ko sa Luzon. In that way, nadidisrupt yung operation nila at the local level. Dahil sabihin ng taong bayan na akala ko seryoso ang PNP sa anti-drug campaign nila. Bakit itong opisyal na ito, bakit itong pulis na ito andito pa rin? Dahil sila pa, kilala sila na involved sa droga So, pag nakikita sa mga taong bayan, that means madidiscourage yung mga tao, di ba? Mawala ang trust in the institution. So, we have to remove them right away physically from where they are, from their comfort zone, from their area of operation. Pero sir, wala po ba danger na kung ilipat nimo sila ngadto, mo start na po sila ngadto, I mean, we'll also start the same modus or the same syndicate there? Pwede naman gagawin nila, pero mahirapan sila dahil nandito yung kanilang comfort zone. Start from scratch, balik sila. Start from scratch, at baka mamaya mamamatay pa sila doon pag gagawin nila yan. Sir, ang imong gi-announce before ang double barrel, di ba? You target the high value targets, you also target kadung naa sa grassroots. Pero sir, the criticisms now na murag, people are saying that you're only targeting the small fry. Parang where are the drug lords? Where are the big ticket names in this anti-illegal drugs campaign? Would that be an accurate criticism at this point? Kaya tatanggap ko yan. Hindi man ako, kasi ako mismo nakikita ko talagang namamatay. Yung mga nasa baba lang. Mga barangay level, ganun. Hindi kasi basta-bastang mamatay ang mayor yung drug lord na mayor. Kung yung gobyerno na involved sa droga, hindi basta-basta mamatay yan. Hintay ka lang. Hintay lang. So their time will also, are you saying that? There will come a time na talagang their foolishness will go back to their body. Right. Darating at darating. Hintay lang tayo. Huwag lang sa masyadong mainit. Kasi we've been telling you na ganito, ganun. Pero so far, isang drug lord pa lang napatay, di ba? Yung si Jaguar. Si Jaguar sa malaki ng Cebu. Region 7 sa Cebu. Other than that, wala na. Yeah. Dahil sila ngayon, yung mga drug lord na malaki, nagsisipaglapitan na sa kung sino-sinong nasa gobyerno na para mag-surrender. Gusto nila mag-surrender yung malaking drug lord, kahit sino-sino lang tinatawagan nila. So that's happening right now? That's happening right now. Marami na tinatawagan yung mga drug lords na yan. So, and what will we do to them? What will we do to them given nga nag-feelers na sila karon? I encourage them not to surrender. You continue. And we will also continue hunting you down. Yan, mas maganda para mabilis kasi pag nag-surrender mga yan, mamaya-maya babalik na rin sa dati nilang gawin. Maraming pera Surrender lang for convenience. Sabihin nila, surrender na kami dahil hinahunting na kami ng kapulisan.
Then after that, okay, you're free to continue your drug business. Di ba? Pinasok ninyo yan eh. Panindigan nila yung ano. Panindigan nyo. Panindigan nyo pagka-drug lord ninyo. Sir, ang mga fears pud karon sa mga tao na murag, they're saying it's so easy to accuse someone na drug pusher ka, drug user ka. Na parang yung takot ng mga tao na what if ako pagbintangan ako kahit hindi naman ako drug user. So parang may culture of they call it, the culture of vigilantism and violence. And parang people are saying that the PNP is fostering this or encouraging, vigilante groups to go after who they want to go after. Paano po yun? How do we keep that in check? Ako, pagkain ko na, ilang beses ko na sinasabi ito, I never tolerate vigilantism. Yes. Ayaw na ayaw ko ng vigilantism. Ayaw na ayaw ko yung extrajudicial killing. Ayaw na ayaw. Hate na hate ko yan. Kasi yung mga taong gumagawa niyan, yung mga pinaka-duwag ng mga tao. Kung gusto niyo pumatay, palabanin mo yung tao, lumaban ka. Gusto mo lang patayan. Lumaban ka. Huwag kang, hindi yung i-execute mo yung tao na gano'n. Ayaw na ayaw ko yan. So, sa mga taong bayan naman, kung wala kayong ginagawang masama, huwag po kayong matakot. Okay. Huwag kayong matakot dahil nandito po yung kapulisan ninyo to protect you. Right. Aside sa kapulisan na magprotekta sa inyo, nandiyan si Lord sa taas, nagbabantay sa atin. Hindi mo tayo pabayaan ni Lord na mamamatay ka na lang kahit wala kang ginagawang masama, di ba? Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. In fact, tulungan natin. Tulungan natin yung government agencies natin, like the PNP, para ma-solve na itong mga problema.